DOJ kinwestiyon sa korte ang pagkakaabsuelto ni RD Tevez sa 2019 murder case. Ang detalye ng balita mula kay Kaparo Margot Gonzalez. Ginit ng Department of Justice na ang 2019 murder case ni dating Congressman Arnie Tevez Jr. ay isa lang sa mga patong-patong na kasong kinahaharap ng dating kongresista. Yan ay matapos muling maging issue sa DOJ ang pagkakaabsuelto dito ni Tevez. Sa kasalukuyan, nahaharap din anya si Tevez sa 10 bilang ng murder. 13 counts ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder sa Manila RTC Branch 51 dahil sa nangyaring pagpatay kay Governor Romuald Digamo at iba pang nasawis sa 2023 Digamo murder case at pagkasugat ng ibang individual. May murder case din kinaharap si Tevez sa Bayawan RTC Branch 63 kayo din sa kasong illegal possession of firearms and explosive sa Manila RTC Branch 12 at violation of Terrorist Financing Prevention and Suppression Act sa Quezon City Branch 77. Dahil non-bailable ang mga kasong ito, posibleng hindi magkalaya si Tevez sa mga nakabinbing kaso. Andiyan Prosecutor General Richard Fadolion, kukwestiyonin nila ang naturang desisyon sa pamamagitan ng paghain ng motion for reconsideration. Parang sinasabi kasi ng desisyon ng husgado ron is that iisa lang yung testigo na tumayo laban kay former Congressman Tevez na sinasabi siya ang nag-mastermind nung pagpatay, no? Na syempre hindi kinatigan ng husgado, sinabi na hindi sapat yun, no? Kami ngayon, we're exerting efforts to see if I think there's a motion for reconsideration that will be filed, or whether or not we will still file one. But definitely, we will question the decision. Una namang sinabi ng depensa na normal lang ang paghain ng motion kontra sa naging desisyon ng korte. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, legal counsel ni Tevez, ang acquittal ay patunay lamang na ang mga kasong isinampa laban sa kanyang kliyente ay paninira at panlaban sa politika. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNA News. Samantala, PBBM bumuo ng komite para sa partisipasyon ng Pilipinas sa Green Expo 2027 sa Japan. Alamin natin yan kay Kapar Creslin Catarong. Sa ilalim ng Administrative Order No. 41 na may petsang Pebrero 4, bumuo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang Interagency Organizing Committee upang pangasiwaan ang mga preparasyon para sa matagumpay na partisipasyon ng Pilipinas sa Green Expo 2027 sa Japan. Sa nasabing kautusan, itinalaga ng Pangulo ang kalihim ng Department of Agriculture bilang chairperson at ang kalihim ng Department of Tourism bilang vice chairperson ng Philippine Organizing Committee o POC. Ang mga kasapi ng POC ay ang mga pinuno ng Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, National Commission for Culture and the Arts, at Center for International Trade Expositions and Missions. Ang Green Expo 2027 ay isang international horticultural exposition na kinikilala ng Bureau of International Expositions at ng International Association of Horticultural Producers. Ito ay gaganapin sa Yokohama, Japan mula Marso hanggang Setyembre 2027 na may temang Scenery of the Future for Happiness. Nagbibigay ang Green Expo 2027 ng mga pagkakataon sa mga kalahok na bansa upang itampok ang kanilang mayamang biodiversity, inobasyon sa mga high-value crops, mga produktong agrikultura at pangisdaan, sustainable agricultural practices, green technologies, ecotourism initiatives at cultural heritage. Alinsunod sa AO No. 41, maaaring magtalaga ang chairperson, vice chairperson at mga miyembro ng komite ng kani-kanilang kahalili na may ranggong hindi bababa sa assistant secretary o katumbas nito na may kapangyarihang magpasya para sa kanila o sa kanilang ngalan. Kung kinakailangan, maaring bumuo ang POC ng mga subcommittee at mag-imbita ng mga kinatawan mula sa mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor, mga non-governmental organization at akademya upang magbigay ng teknikal na payo o suporta. Ang POC sa pamamagitan ng chairperson ay inatasang magsumite ng mga ulat kada 3 buwan sa Pangulo sa pamamagitan ng Executive Secretary at sa Department of Budget and Management. Gayon din ang isang final report matapos ang pagsasara ng Green Expo 2027. Saklaw ng mga ulat ang mga detalye hinggil sa mga gastusin na likhang kita, mga nagawa, epekto sa ekonomiya at mga rekomendasyon para sa pagbuo ng mga patakaran at mga hakbang sa hinaharap para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Creslin Catarong, SMNI News. Sa iba pang mga balita, Kantang Agila ng Pilipinas idulunsad bilang suporta kay BP Sara Duterte. Alamin natin ang buong detalye mula kay kapartner MJ Mondihar.
Ilang araw bago simula ng talakayan sa impeachment sa House of Representatives ay nandito tayo ngayon sa Quezon City kasama ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte para maglunsad ng kanta para sa bise. Nagsama-sama sa isang hotel sa Quezon City ang iba't ibang grupo mula sa iba't ibang bahagi din ng bansa para sa opisyal na paglulunsad o launching ng kantang Agila ng Pilipinas. Handog ito ng mga supporter kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng panibagong banta ng impeachment laban sa bise. May isang pakilalang Pilipinas, Inday Sara Duterte ang pangalan. Siya ay nagmula sa Davao, lumipad na may magandang pangarap. Ngunit Ayon sa grupo, tampok sa kanta ang panawagan ng pananagutan sa pondo ng bayan sa gitna ng talamak na isyu ng korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. ang Pilipinas, lipad sa mahal ng kapilanang Mindanao, tungo sa kaunlaran, kapayapaan, ang hangad ng ating bayan. Yung kanta na yon, it gives hope. It gives inspiration that with the millions of Filipinos, pero pa rin isang tao na inaasahan natin, which is Vice President Sara. Well, talagang very inspiring, no? Dahil ito na yung panahon ng Agila. The message of the song is very timely and it is likewise very strong. That is actually a call to unity, call to action. Bukod sa mensahe ng suporta sa bise, sinabi rin ng supporters na magsisilbi rin itong tugon sa mga political attack laban sa kanya. Kasalukuyan nahaharap si VP Sara sa bagong impeachment complaint matapos mag-lapse ang one-year bar rule mula sa 2025 impeachment case laban sa bise na nauna ng ibinasura ng Supreme Court. We believe this song can be an antidote to all this crisis against her, the impeachment, and we would like to show that despite the impeachment that they are filing against her, pinakikilala namin siya na hindi siya yung iniisip nila. Inaasahan naman ng VP Sara supporters na dodoble pa ang mga propaganda at akusasyon at paninira laban sa bise sa kasagsagan niya ng impeachment proceedings. Pero tatapatan daw nila ang atake ng mga anti-Duterte sa social media man o sa kantahan. I am encouraging our group, pagka umakyat na sa Senado yung articles of impeachment, kung kaya namin within our means, magrarally din kami para kalampagin ang mga senador, ang mga senators, upang matauhan sila. Itong song na nilo-launch natin ngayon, itong Lipad Agila, is really made and composed to really unify all the Filipinos right now na sobra na talaga ang galit nila sa gobyerno. To the Vice President, VP, sa Cebuano, padayon lang, please do more for our nation kasi we need you. Lipad, Pilipinas, lipad sa mahal ng Agila ng Mindanao, tungo sa kaunlaran, kapayapaan, ang hangad ng ating bayan. Plano naman ng mga taga-suporta ni VP Sara na maglunsad ng nationwide singing campaign o singing contest para mas mapalawak pa at maabot sa grassroots ang mensahe ng kanta nila para sa Vice Presidente. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SM9 News. Sunshine News.
iba pang mga balita, PNP pinag-utos ang damage assessment sa mga kampo matapos ang pananalasa ng bagyong Basyang. Alamin natin yan kay Kapar Almar Persuelo. Nagsasagawa ng komprehensibong assessment ang Philippine National Police sa pamuno ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga pasilidad at tauhan ng pulisya na naapektuhan ng Tropical Cyclone Basyang. Inatasan ni Police General Nartates ang lahat ng commander ng mga apektadong unit na magsumite ng ulat hinggil sa kalagayan ng kanilang mga himpilan. Gayon din ang kondisyon ng mga uniformado at di uniformadong tauhan upang agad na matulungan ng PNP headquarters. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang katatagan ng hanay ng pulisya habang sabay na pinamamahalaan ang malawakang pagtugon sa komunidad at tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga apektado ng bagyong Basyang. Batay sa inisyal na assessment, nananatiling operational ang mga linya ng komunikasyon at supply chain ng mga apektadong Police Regional Office. Patuloy din na kumikilos ang PNP para sa search, rescue and relief operations upang makapaghatid ng agarang tulong sa mga apektadong residente, lalo na ang mga nananatili sa evacuation centers. Nauna nang iniulat ng Office of Civil Defense na 8 katao ang nasawi dahil sa bagyo. Ang nasabing bilang ay patuloy pa na biniberipika. Naglandfall ang Basyang sa Bayabas, Surigao del Sur noong Huwebes ng gabi at nagdala ng malalakas sa pag-ulan sa Agusan del Norte, Dagat Bohol at Bohol kung saan muli ito naglandfall bilang isang tropical depression. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNA News. Dagdag pambalita, 300 bilyong inilaan ng DA para ayusin ang produksyon ng high-value crops. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Shidat. Palalawakin pa ng Department of Agriculture ang climate resilient farming para sa high-value vegetables gaya ng kamatis, sili at bell pepper. Ito'y ayon kay DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr. upang maiwasan ang paulit-ulit na pagtaas ng presyo ng mga gulay na kadalasang epekto ng matinding init, malalakas na ulan at pagbaha bunsod ng climate change. Naglaan ang ahensya ng 300 milyong piso na gagamitin para sa mga pasilidad tulad ng basic greenhouses, drip irrigation at water impounding systems. Sa paraan niyang ito ay mas mapapangalagaan ang pananim at mababawasan ang problema sa produksyon kapag pabago-bago ang panahon. Aminado kasing kalihim na halos taon-taon ay nagkakaroon ng biglaang pagtaas ng presyo ng mga gulay. Inihalimbawa pa ni Laurel ang sili na malaginto sa presyo na umabot ng 1,000 piso dahil sa kakulangan ng supply. Maglalagay ang DA ng rain shelters at mga simpleng greenhouse structures para maprotektahan ang taniman laban sa malalakas na ulan, peste at pagbaha. Plano itong ilagay sa mga major consumption centers gaya ng Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, arraignment ni dating Senator Revilla muling ipinagpaliban. Motion for inhibition, inihain. Alamin natin yan sa pagbabalik ni Kapatid Sheena Torno. Laban lang. Yan ang sinabi ni dating Senador Bong Revilla nang tanungin kaugnay ng kinahaharap na kaso sa Sandigan Bayong 3rd Division umaga ng Lunes. Itinaas pa ni Senator Bong Revilla ang 2 kamay habang nakaposas. Si Revilla at mga kapwa-akusado nitong sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at ilan pang DPWH Mimaropa officials ang babasahan ng sakdal para sa kasong malversation. Sa pagsisimula ng pagdinig ng Sandigan Bayan, tanging sina Hernandez, Mendoza at 3 pang kasama nito na sina Cristina May Pineda, RJ Dumasig at Emelita Huat lang ang nag-plead ng not guilty. Sa ikalawang pagkakataon ay muling ipinagpaliban ang dapat sanang arraignment kay Revilla at Juanito Mendoza. Kinakailangan pa kasing resolbahin ang mga nakabinbin nilang mga apela. Kabilang sa apela ng kampo ni Revilla ang motion for inhibition para hilingin na huwag maupo bilang maestrado na didinig sa kasong malversation sa Sandigan Bayong 3rd Division si Associate Justice Carl Miranda. Lumalabas kasi na naging abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang kapatid ni Associate Justice Miranda nang humarap ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. So, nakalagay sa rules na hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Kung maaalala, si Bernardo ang nagpangalan kay Senator Revilla sa Senado na umunoy nakatanggap ng kickback sa 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan.
Pero ayon sa prosecution, delaying tactics lamang ito dahil wala namang nabago sa kanilang argumento. Sinabi pa ng prosecution na umpisa pa lang ng pagdinig ay binahagi na ito ng mahistrado. Noon pa lang din ay tinanong na rin ng mahistrado ang kampo ng depensa kung may plano silang maghain ng motion for inhibition. Iginit naman ni Associate Justice Miranda na sa 40 taon niya bilang abogado at hukom ay sinunod niya ang code of conduct ng kanilang propesyon. Hindi rin anya ito magpapa-impluwensya sa kahit sinuman kaugnay ng flood control probe. Para naman sa abogado ni Revilla, hindi delaying tactics ang ginawa nila para sa kanilang kliyente. Hindi po, kasi po sa batas and sa rules, marami pong karapatan ng accused. In this case, si former Senator Ramon Bong Revilla ay ginagamit niya lang ang mga remedies na available para sa isang akusado. Okay? So karapatan niya yon at hindi pinagbabawal at hindi rin krimen o hindi masama ang pag-avail ng mga remedies. Bukod sa motion for inhibition, naghain din ng motion for reconsideration sina Revilla at Mendoza matapos mabasura ang mga naunang motion. Dahil dito muling iniurong ng korte sa February 16 ang arraignment ng dalawa. Habang February 27 naman isasagawa ang pre-trial ng 5 akusado na nauna nang nag-plead ng not guilty. Samantala matapos ang arraignment sa 3rd Division ay tumungo naman sa 4th Division ang mga akusado para naman sa kasong graft. Nagpasok ng not guilty plea sina RJ Domasig at Juanito Mendoza, habang tumanggi namang magpasok ng plea si Revilla. Allowed po yan under the rules of court. No? You can enter a plea of guilty, not guilty, or you can just refuse to enter a plea. Hindi yan bawal, and in fact, pwede yan, kaya nagawa ni former Senator Ramon Bong Revilla. Kasi, nag-file nga kami ng motion to quash information. So, ano ibig sabihin nun? Kini-question yung legality o validity ng information. So, we are just maintaining that position. Dahil dito, tanging ang korte na lamang ang nagpasok ng not guilty plea kay Senator Revilla. Matatandang noon na rin nag-plead ng not guilty sa kasong graft sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Emilita Huat at Cristina Pineda. Sa panayam naman kay Revilla, iginit naman ito na malinis ang kanyang konsensya sa mga kasong kinaharap kaugnay ng flood control scandal sa Pandi, Bulacan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ronda Pilipinas. DZRH News Report. 765 ARB sa Benguet makikinabang sa visa project ng Department of Agrarian Reform. Ang detalye mula kay Sheila Balog. Mahigit 765 agrarian reform beneficiaries o ARB sa Ato, Kapangan at Tublay ang makikinabang sa 6 na sub-projects sa ilalim ng Vista Project ng Department of Agrarian Reform o DAR Benguet. Nakatuon ng proyekto sa pagpapalakas ng produksyon ng kape at kakao, pagtatayo ng nursery para sa reforestation, paglalagay ng rainwater capture tanks at agroforestry outplanting activities. Layunin ng programa na mapataas ang kita ng at produktibidad ng mga magsasaka, palakasin ang koneksyon sa merkado at matugunan ang hamon ng pagbabago ng klima habang pinapangalagaan ang kalikasan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog ka partner mo sa Balita at Serbisyo. Sports.